in New Guinea, in Japan, and in the United Nations. Hi guys! Welcome back! At muli, may bago na naman tayong pag-uusapan na pwedeng makuha ng Pinoy kaalaman. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang request ng isa nating viewers na si Jewald Abad na tungkol kay Marshall Perez alias Baby Ama. Pero bago yan, kung gusto mo ng mga iba't ibang kwento na katulad nito at ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay click mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated. Ayon sa aking mabusising pagsasaliksik sa internet, si Baby Ama ay isang mapagmalasakit na kaibigan. Isang araw, ang kaibigan ni Baby Ama ay nangangailangan ng pamatrikula at nang malaman ito ni Baby Ama ay agad siyang gumawa ng paraan para makatulong sa kanyang kaibigan. Ngunit si Baby Ama ay gumawa ng hindi maganda para makatulong. Siya ay nagnakaw ng pera sa kanyang trabaho sa gasolinahan. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nahuli at kinulong sa edad na 16 anyos pa lamang. Oo, 16 na anyos nang siya ay kinulong at take note sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa pa ito. Well, dahil sa panahon noon, walang pamantayan sa edad na pwedeng makulong ang isang tao. Ngunit binago ito ng gobyerno sa paglipas ng mga panahon. Nagkaroon ng pamantayan ng edad na pwedeng makulong ang tao. Noon, nagkaroon ng limit na kung saan ay hindi pwedeng makulong ang mababa pa sa edad na 14 anyos. Napalitan ng 16 years old hanggang sa naging 18 years old na nga. At ngayon, gusto ulit pag-uwi ni Pangulong Duterte ito dahil sa pabataang edad na nakakagawa ng krimen. Ang may mga hatol lamang ng hukuman na habang buhay na pagkakabilanggo at bitay ang nakukulong sa New Bilibid Prison. At ang nahatulan nga ng ganitong hatol ay ang tinatawag lamang na heinous crime. Ang heinous crime ay krimen na mabibigat na katulad ng massacre, rape at bawal na gamot. Pero syempre, nasa hukuman pa rin ang pasya na magiging hatol sa isang nasasakdal. Halimbawa na lamang nasa bawal na gamot o drug case na pwede lamang mahatulan ng life sentence kung bultuhan ang mahuli sa isang nasasakdal. Ngunit sa ngayon, wala nang bitay na hatol. Puro life sentences na lamang ang pinakamataas na hatol sa hukuman sa loob ng ating bansa. Ang tanong dito, paano kaya nakakalaya ang hinatulan ng life sentence? Nakakalaya ang hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa pamamagitan ng parol. Paano ka nga ba mabibigyan ng parol? Isa na dito yung sa sobra nitong tagal sa bilibid at nakakagawa ng mabuti kaya nabibigyan ng parol. Yung iba naman ay walang matibay na ebidensya o kaya naman umatras na ang nagsampa ng kaso o complainant nito. Ngunit sa panahon ni Baby Ama ay pagnanakaw kanya naging kaso na sa panahon ngayon ay hindi dapat sa Bilibid Prison siya kinulong kundi sa City Jail lamang. Merong 3 antas ng kulungan sa ating bansa. Una, Station Jail. Dito kinukulong ang mga bagong huli na pwede makapagpiyansa sa loob ng 24 oras o hanggat nasa stasyon pa lamang ng pulisya at kaulaunan dinadala sa City Jail. City Jail. Ito ay kulungan sa loob ng isang city. Dito dinadala ang lahat ng nahuhuli sa mga estasyon ng pulisya. Halimbawa nga nito, sa Quezon City, meron itong 12 estasyon at lahat ng nahuhuli dito ay dinadala sa Quezon City Jail. 3, Bucor o Bureau of Correction. Ito ay matatagpuan sa Muntinlupa at ang tawag sa lugar na ito ay New Bilibid Prison.
at dito dinadala mo yung mga hatol na habang buhay na pagkakabilanggo. At ang New Bilibid Prison, ang pinakamataas na antas na kulungan sa alok ng isang gwardya. At doon na nga ginahasa ang asawa ni Baby Ama. Matapos ang insidente, habang papauwi ang asawa ni Baby Ama, sakay ng isang bus, ay tumalan nito habang umaandar ang sinasakyan, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ngunit sa ibang bersyon ng kwento, ang asawa ni Baby Ama ay hinatak daw ng gwardya sa lugar na walang tao at saka ginahasa at nagpatiwakal matapos ang insidente. Sa kabilang banda, si Baby Ama ay nagtataka kung bakit hindi na dumadalaw ang kanyang asawa at nagtanong-tanong ito sa mga gwardya at isang araw, sinabi ng kaibigan ni Baby Ama ang nangyari sa kanyang asawa. Nagulantang at nabigla si Baby Ama sa narinig niyang balita at makalipas ang sandali ay pinatay ni Baby Ama ang nanggaasa sa kanya at sa kanyang asawa. Naging tirador o hitman si Baby Ama sa loob ng kulungan na siya ang tumitira sa sinumang nais ipapatay na nag-uutos sa kanya.
Lumipos ang panahon ni Baby Ama sa loob ng kulungan at may isang nangangalang Primitibo Ala alias Ebok na naging mortal niyang kalaban sa bilangguan na miyembro ng Okso Gang. Noong February 16 hanggang 17, 1958 ay sumiklab ang gulo sa loob ng kulungan na kinasangkutan ni Ebok Ala kasama ang Okso Gang laban sa Sige-Sige Gang. At si Baby Ama ay nasa loob ng Bertolina ay may nagpalabas sa kanya at nagkaroon na nga ng gulo o riot na may 9 na nasawi at isa pang napagutan ng ulo. Nang dahil sa gulo na ito ay dumaan sa paglilitis sina Baby Ama at Ebok Ala at matapos ang paglilitis ay hinatulan sila ng bitay sa pamamagitan ng silya elektrika at dito namatay si Baby Ama sa silya elektrika. Ngunit si Ebok Ala ay nabigyan ng pagkakataon na mabuhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento. At muli maraming salamat sa mga nanood. Goodbye!